na po ang pangalawang pagbisita ng ating mga kandidato dito sa lalawigan ng Bulacan. Noong Pebrero, mainit ang naging pagtanggap sa ating mga kaalyansa sa San Jose del Monte City. Ngayong hapon, nasa makasaysayang syudad naman tayo ng Malolos, ang Kapitolyo ng Bulacan. Now, syempre, dala rin ng ating mga senador ang kanilang plano at plataforma para sa patuloy na pag-unlad ng mga industriya dito sa Bulacan. Now, desidido rin ang mga taga-alyansa na mas tulungan pa magkaroon ng kapital, pagsasanay at mas makabagong teknolohiya ang ating mga magsasaka, mangingisda at syempre ang maliliit na negosyante. Now, hangad din nila na tutukan ng healthcare at education sectors sa probinsya upang mas mapagaan ang pagpapagamot, pag-aaral at paghahanap ng trabaho ng mga Bulakenyo. And of course, sa puntong ito, please all welcome the senatorial slate of the Alyansa para sa bagong Pilipinas. Simulan na natin. Of course, ibalik natin sa Senado ang tunay na nakikipagbakbakan sa krimen sa lansangan. Nagbabantay sa kaban ng bayan, numero 33 sa balota, Senator Bing Lacson. Up next, hindi rin syempre natin dapat kalimutan ang lingkod bayan na never late and never absent, ang senador ng Pamilyang Pilipino. Number 59 sa balota, Senator Tito Soto. And kasama rin natin sa listahan ng ating maaasahan, mga kababayan, ang magiging tagapagtanggol ninyo sa Senado, ang kakampi ng inaapi. Number 63 sa balota, Erwin Tulfo. Alright, so at this point, ito ang ating mga kaalyansa para sa bagong Pilipinas. Ngayon na lang po po'y handang-handa na po kayo sa inyong mga katanungan, pero meron lang po tayo a few reminders before we go on with our press conference. Now, our microphone is located andyan po sa right side, sa likod. So, if meron po kayong katanungan, huwag po mahiyang pumila, andyan po sa likod. And also, please be reminded to always conduct yourselves in an orderly manner throughout the entirety of this press conference. Huwag po tayo masyadong malikot po or gumawa po ng eksena. And syempre, kailangan po natin always to be considerate of our other media personnel na kasama po natin ngayon. Syempre, alam po, tayo po'y maraming katanungan, so let's all give each other a chance to ask their questions. Now, pagdating naman po sa photo op, kami po'y nakikiusap, dahil na po kapag during the senatorial candidates, pag tinaas po nila ang kanilang mga kamay, please, huwag po tayo humara. Let's all avoid to walk or gawin po sa harap ng cameras. Lalo na po pag itinaas natin ang ating mga cellphone. Siguraduhin lang po na maging mindful tayo sa camera sa ating likod. Siyempre, mahirap naman po na kapag tayo kumukuha ng picture ng ating mga kandidato, ang makukuha lang po natin ay ang picture ng cellphone ninyo. Alright, and with that, let us begin with our questioning. Alright, so meron po tayong first question. Alright, we have our first question. Sir, can you have your name and your media affiliation, please? Alright, can we increase the mic volume, please, so we can hear the question properly? Good afternoon, everyone. I'm Tony Ashton from Philippine Mirror and GCMB. My question is, there is a plan to review privatized public utilities like water services. And this is something we welcome in Bulacan in the face of water shortage we are experiencing, especially with the onset of summer. Malacanang has already announced the prime water will be investigated due to food services and growing public dissatisfaction. What is your instance on this? Anyone? Thank you for your question. Senator, you may answer. Siyempre po, basic needs or public utility dapat laging priority. Hindi dapat naaabala. So, if you're talking about privatization ng utilities like what? Water, dito sa Bulacan, then dapat
kung ano yung makakasiguro ang mga malaki, no? Kami susuportahan natin. Siyempre, dapat basic needs are always important. Di pwedeng may kawalan. So, kung may privatize na, tapos di-deliver na mabuti, palitan. Bakit magtitiis? Ano? Thank you so much. Do we have any other questions? Meron tayong laging kasabihan na hindi ba rin na mawalan tayo ng kuryente sa gabi, huwag lang tayo mawalan ng tubig sa araw, di ba? So napaka-importante ng tubig, hindi lang sa Bulacan, kundi sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So tama yung move na Malacanang na magpa-imbisigado sa regulatory body na luwa. Hintayin na lang natin investigation. Well, on the part of Congress or Senate in particular, we can also conduct our own investigation, our own inquiry kung bakit nagkaganyan. Kasi utility, basic need ng ating mga kababayan ng tubig, at kung marami na nagreklamo, hindi lang isang lugar, ibig sabihin hindi isolated yung case, yung issue. So we may also need to conduct our own inquiry if and when we get there. Yes, sir. Isang problema dyan, yung mga franchise. Hindi tumutupad yung mga companies doon sa mga dapat na antuntuhin. Ang problema, inireklamo mo, naka-franchise siya ng 20, 25 years, hindi na sa tubig, lalo sa kuryente. Kahit saksa ka na ng pangit o hinayupang kumpanya, kahit apotik na yung burak na yung lumalabas, yung kuryente naman wala ng ilaw, mas marami yung oras na walang ilaw, mas may ilaw, walang magawa because doon sa franchise. Kailangan siguro napapanahon na silipin namin ito mga ikama malimpang tubig sa practice kasi ito yung problema. Kasi sabi 25 years, kaya 25 years kahit na walang kakuryente yung services niya, tuloy-tuloy pa rin na nagsasako yung tao bayan. Siguro, high time that Congress and Senate will review kung hindi na kailangan 25, kung talaga hindi ka naman mag-deliver ng maayos sa servisyo, dapat naman sila ng franchise. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. And of course, thank you for your question. Meron po ba tayong susunod na katanungan? Yes, ma'am. Go ahead, your name po and your media affiliation. I'm Jenny Rimundo from Mabuhay Newspaper. My question is, there are recurring flooding and unrelated concerns in Bulacan, particularly those linked to Bustos Dam. So what concrete steps are you proposing to ensure long-term climate resilience and infrastructure safety? Alright, before we answer that, of course, we'd like to acknowledge the presence of one of our senatorials, Mayor Abby Minay. Welcome. Pwede mong yung mga technician natin, alisin niyo yung ubong, hindi natin maintindihan yung sinasabi. May mga mic na nakabukas, hindi naman kailangan. Kaya niya na, uubong eh. And then, di po namin narinig yung tanong niyo, hindi namin naintindihan. Can you repeat the question na? Question is sa microphone. Ma'am, pwede po ba tayong lumapit ng konti sa microphone? Question po ulit. So there are recurring flooding and dam-related concerns in Bulacan, particularly those linked to Bustos Dam. So what concrete steps are you proposing to ensure long-term climate resilience and infrastructure safety? The question is regarding long-term climate resilience. And infrastructure safety. Can you repeat the question again, ma'am? Kasi yung rubber gate sa Bustos Dam, bigay. Hindi So, po siya ano nga po, ano po yung pwede niyo propose to ensure long-term climate resilience and infrastructure safety? So, ulitin ko lang, ma'am, your question po is about infrastructure safety po. Saan po nila to ensure long-term climate resilience and infrastructure safety? This is regarding po mga public works and mga Sa dams in Bulacan, Bustos, and Angat Dam. about the dams
Lorraine po is bumigay. Yung substandard. Because of standard po yung construction. So regarding po contractors who use substandard work when it comes to public works, what can we do daw po to ensure that this will not happen again? Pagka ganyan, it all boils down to budget. It all boils down to budget. If the budget is being used properly at may mga pangangailangan sa mga dams ninyo or sa iba pa mga pangangailangan, dapat sa DPWH, doon sa tamang mga pangangailangan na project dapat ilalagay at hindi ko saan. Kasi may mga nakaraang taon na may mga ganyan eh. Di ba, 160 billion biniko ni President Marcos dahil kung saan lang nilalagay, marami pa mga kailangan na ganyan. Siguro sa amin, I'm sure, kilala niyo naman ang record namin, lalo kay Senator Lasso. Pagdating sa budget, makaasa kayo na pag kami nakarating sa Senado, itong budget for 2026, hindi mangyayari uli yung nangyayari dito ng mga nakaraan. Thank you. Do we have any other thoughts regarding that question? Yes, Mayor Abby. So for purposes of climate resilience, babalikan po natin land use. Kailangan na ipasa yung Land Use Act kasi dapat yung mga danger zones walang nakatira doon. Pagkatapos siguro yung more funding dun sa ating DOST, yung ating NOAA or Project NOAA. So yun naman po lagi ang sinasagot po namin. So climate resiliency is not it's not just particular to Bulacan, but sa buong Pilipinas po dapat ang approach natin when it comes to climate resiliency. Do we have any other thoughts or answers mula po sa ating esteemed panel of senatoriables? If not, we will now move on, ma'am, to the next question. And may I have your name po, ang inyong pangalan at inyong media affiliation? Good afternoon po sa magigiting na bisita po ng Bulacan, mga senador. Violi Rosatacio Rizala po, kolumnista po ng Ronda Balita, News Watcher, publisher po ng periodiko. Sir, nahirapan po ang Bulakenyo at nag-viral pa po na wala pong tubig. So, particular na po ang Luzon ng San Jose del Monte at ang Malolos. Itutulong na lang po, nag-aabang pa po ng tubig para magkatulong at may panligo at may pangsaing. Kaugnay ng problema sa tubig, anong mga konkretong hakbang ang pwede nyo pong imungkahi para matiyak na ang mga public utility companies ay maninindigan sa kanilang pangako, sa kanilang mga consumer at sa kanilang pananagutan sa hindi pagtupad sa kanilang mga obligasyon. Thank you po. Yes, go ahead, sir. Una sa lahat, pinag-imbestigahan na yan. I believe primary yata may hawak ng tubig sa Bulacan. So, pinag-imbestigahan na yan kasi hindi na naman Bulacan na may problema. Pampangay na bitbahay na meron, Albay, Quezon, at kung saan-saan. Kaya, kailangan imbestigahan na ng Malacanang. Tingnan natin kung ano yan. Pero, siguro dapat kumilos agad. Kung may problema, yung minsan hindi ko maintindihan din, bakit walang kumilos? Ngayon pa lang na halos sabay-sabay na yung problema, tsaka pa lang kumilos, at Malacanang pa ang kumilos. Anong ginagawa ng luma? Diba? Anong ginagawa ng mga ahensya natin na may hawak sa mga tubig niyan? What were they doing? Imposible naman na hindi nakarating sa kanila. Kung saan lumala na yung problema, doon pa lang kikilos. Sana ng mga first signs pa lang last year o year before, may mga reklamo na kapag kumilos na naman, nagtatanong ng law, prime water, ang gagawin nyo rito, may mga reklamo. Siguro para sa akin na may kailangan siguro na pasimpitan lang natin, kumilos sa mga ahensya na involved sa kanito para hindi na pumakulin at lumala na lumala ang problema. Imagine, local problems ito at tubig. Kung problema yung Malacanang ang kikilos, parang sobra na. Meron lang ng mga local water utilities dito ba? Yun ang dapat na kumilos. Thank you so much. Any other thoughts regarding that question? Alright, if wala na po, let's move on to our next question. Again, ma'am, ang inyong pong pangalan at inyong media affiliation. Thanks for Sena. May I respond now from TV5? First question po.
University kanina sa baba. Nirereklamo nila, sir, yung espasyo daw sa kanilang state view ay para sa mga estudyante at hindi para sa mga politiko. Kaya na po nandito po kayo nagpe-preso. What's your comment on that po, na nasa state view? Go ahead, Senator Bing Lacson. Wala kami kinalaman dito. Hindi nga namin alam na dito kami pupunta. Until last night ako, particularly. No? So, yun. Tama rin naman mga estudyante na hindi na yung situation nila. Pero sana, huwag naman kami masisihin. Kasi kami, nakikita lang kami pumunta rin. Thank you, Senator Lacson. Any other thoughts? Ulit na ako eh. Nagsisigaw na yung estudyante. Maalala ko yung estudyante ako. Pero may punto nga naman sila. Kaya sinasabi ni Senator Lacson. Ang eskwelahan dapat ilayo sa mga politiko. Dapat wala yung politics dito. Kaya mo, kung sino ang naglang sa akin dito. Ang bulat niya ako, kala ko may sa school center complex daw. Bigla sabi kanin nila sa Bulacan State. Akala ko magla-lunch na. And dito rin yung press ko, dito yung media. Kaya na mag-rally nga kanina. Sabi ko, yari. Sabi ko, Historia bukas, alyansa, ni-rally ng mga estudyante. Sabi ko, nandun yung media, lahat ng camera nakapunto. Kahit kahit ako media, mas malaking story yun eh. Nag-rally yung mga tao sa baba, yung mga estudyante, laban sa mga politiko. Pero, it's not our fault yan. We just went here, we were invited, kaya kung tinanong ko si Kong Toby, hinayang daw niya kung sino nag-arrange. Because, dapat talaga naman, what's mga eskwelahan? What limits dapat sa school? By the way, hindi pala dito na nag-rally namin ha. Sa sports complex. Dito lang yung restaurant at saka yung merienda. Thank you so much, Senator Lacson. Meron pa po bang gustong sumagot? Except that obviously, mali marami na namatay sa maling hindi naman kami sa university ng Merali. Well, it's a good thing that you were able to clear that up. Thank you for that question. Yes, okay, so ako lang yung one more follow-up question. Paano kay Senator Abby? Yes, ma'am. Inutusan na ng Korte na itigil ng Makati LGU ang pagharang nito sa naging LGU na magamit ang mga pasilidad ng MO Barangay. So your comment on that, plus yung kasong conspiracy kung paano? Okay. Para lang sa iyong kaalaman, lahat ng yan ay nangyari in the span of 1 week. A week and a week before the election. First of all, yun pong Makati ay hindi po pinigilan yung take over ng Taguig based on the court order. They filed a new case last Monday. Today is Wednesday. Nag-file sila ng bagong kaso Monday. Pinasok na lang ang health center ng Tuesday. Nag-open sila ng health center today. Pero ang PRO nila ay hanggang Friday lang. I question the timing because the health centers have been in that condition for 1 year and 5 months. Why did you wait a week before the elections, file the case, and get a PRO and get possession of the health centers? If you are truly concerned, you're concerned with your constituents, dapat as early as January 2024, nag-file kayo ng kaso at in-insist nyo makuha yung possession ng property. Let's go back. The Supreme Court decision is not about ownership. It is about territorial jurisdiction. Hindi sinabi ng Korte na lahat ng pagmamayari ng lungsod ng Makati ay napupunta na sa Taguig. Ang sinabi lang ng Supreme Court, Parcel 3 and 4 of MAP, PSP, whatever, ay parte na ngayon ng Taguig. Yun lang. So the reason why this case has been dragging on is because Taguig refuses to get a writ of execution. Diba, yun ang naman pinagawa namin nung umpisa pa lang. Kung may writ of execution, alam natin kung paano i-implement yung Supreme Court decision. Pero hanggang ngayon, walang writ. Kaya magulo. So hindi ko po kasalanan to. Yun yung sa first question mamaya. The second question, which is the disqualification case, una-una, I'd like to
ng output ng mga magsasaka. At ayaw mo sa traders o sa mga middlemen yung 50%. Pero kung bibili ng gobyerno, 50% ng output ng lahat ng magsasaka, fishermen, farmers, sa presyo nila, garantisado, bubuti ang presyo ng lahat, magkakaroon ng enough funding ng mga farmers. Lahat ng farmer na makausap ko, pag sinabi ko yan, dahil yung ka sa akin, kahit daw 40% na eh. Hindi, 50%. Kaya eh. At saka pwede yung LGU yan, maglalagay ka lang na parang FEI sa lahat ng mga probinsya. Thank you. Yes, Senator Lacson. After election, magre-resume yung 28 pesos per kilogram ng bigas, di ba? So, bababa pa inflation kasi staple eh. Hindi lang inflation ang bumaba actually, pati yung unemployment rate, all-time low. Ito yung sinasabi lagi ni Presidente doon sa nakarang rally namin sa Batangas, no? Na yun, masyadong mababa pati yung unemployment rate. And maganda yung takbo kung gano'n ang ekonomiya. In fact, dito sa Bulacan, nita yung 2027 to 2028 pagbukas ng airport. Asenso pa lalo itong Bulacan. Sa ngayon, yung 2023 na PSA data, sinasabi ko na umunlad, tumaas yung ekonomiya, yung growth ng economy ng Bulacan to something like 631.5 or 0.7 billion pesos. What does it imply? Ibig sabihin, malaki yung consumption kasi yun yung growth ng GDP, yung gross domestic product. So, ibig sabihin, yung goods and services na nare-render dito, nag-improve. So, anong further implication nito? Siyempre, nakakatulong sa national government by way of yung remittance ng value-added tax, as 12%. So, pag kinumpute natin yun, easily, nasa mga 750 or 75 billion pesos kagad yung contribution ng Bulacan sa national government. So, tama lang yung, kaya lang may bumabatikos, kaya nga, pinahinto muna ng COMELEC, but it will resume right after election. So, we can predict, or we can assume na mas bababa pa inflation once na ma-realize yung 20 pesos per kilo ng bigas, at least in the Visayas. And then, ang plan nito is going nationwide. Thank you. Yes. Kailangan na siguro i-fine-tune ng ilang mga batas natin. Nandiyan na eh. Gaya sa bigas na sinasabi ni Senator Payne, 20 pesos. Yung rice tariffication law, alam naman natin lagi, lalo na yung mga nagpapagawa ng Senate and Congress. May in-adjust kasi sila ron, di ba? Pinagbawa ng NFA yung benta ng bigas. Pag bumili man ng NFA, pang buffer stock lang. Pinasanay tayo na lagi na NFA dyan. Pag pinatakbo na sa palengke ng nanay natin, bumili ka ng NFA rice. Dyan. Ngayon, wala eh. Ibang nakikita natin rice dahil sa mga traders. Mura lang ang bigas ngayon. Diba nakikita tayo ng mga 20-something na bigas sa mga palengke. Tapos, maraming supply. Pero pagkatapos nito, tataas yan. Yun ang problema natin dyan. Kaya kailangan siguro talaga i-fine-tune natin yung rice tariffication law yan. And other laws na rin. Kasi nagiging kumikita lang dito yung mga middleman, mga traders, yung mga in-between, nakuhunan lang konti, laway, pero yung mga farm gate, mura doon, tapos pagdating sa atin, sa palengke, super mahal na. And then siguro yung mga agencies na bagay ng pagpapay ng Department of Agriculture, and then Department of Trade and Industry, making sure na affordable pa rin, na hindi masyado super taas na pag tinaasan, na hindi nakakayarin ng mga bahay natin. Siguro kailangan nyo magbantay. Thank you so much. Do you have any other responses? If not, we will proceed with the next question. Thank you. Magandang hapon po, Kathleen Flores from Radyo Pilipinas. Unahin ko lang po na sana yung inyong pong reaction na bumaba po yung mga bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Specifically, bumaba po ng 3.9% yung unemployment rate nitong March. I-connecta ko naman po dito sa Bulacan na meron po tayo mga malalaking infrastructure project. Like kanina po nabanggit ni Senator Payne yung Bulacan Airport. Paano po makakatulong yung alyansa para magresulta po itong infrastructure developments na ito sa tangible po na binibigyan
beneficial for Bulakeños, like yung sa job creation? Yes. Right, siyempre, may multiplier effect, ano? Kasi pag nag-full operation yung airport, mag-e-enhance ng activities. Pag may maraming economic activities, naturally, kailangan ng laborers. And I don't know about the policy of the provincial government or the municipal government of San Miguel na i-priority yung mga kababayan nila para makakuha ng employment. Ginagawa ito sa ibang lugar. Sa Makati pa, ganyan. Anyway, yung long employment para ma-enhance lalo. Para, well, on a national scale, siyempre, pag may mga ganyang bagong proyekto o bagong panghanap buhay, talagang bababa yung unemployment rate natin. Coming from, I think, 4.3 yata nung January, February, ngayon nasa 3.9. Steady, actually yung mababang unemployment rate sa Pilipinas. Thank you, Senator. Do we have any other responses for that question? Hindi lang dapat sa Bulacan, kundi sa buong bansa. From Luzon, Visayas, Mindanao. Ang susi dyan, taon-taon, nag-allocate ang Congress and Senate ng bilyon-bilyon pondo para sa mga infrastructure. Question is, napupunta ba lahat talaga sa infrastructure o nababawasan ng 25%? Yun yung tanong dun. Pag nagkakaroon kasi, napupunta na naman sa wala. Hindi na nagkagasa sa tama. Kaya nga siguro, I believe sa 28 Congress sa Senate, siguro ang alyansa, pumasok lang ang alyansa, mababantayan yan, hindi na maulit yung mga naulit ng mga nakaraang panahon. Kailangan na talaga, kasi tama nga mga public construction, generate ng trabaho, di ba? Mga tao, may mga trabaho, kaminero, pintero, di ba? Lahat, nagkakaroon ng trabaho, lalo sa isang komunidad. Saan makukuha yung contractor? Dito sa community niyo. Pero dapat, bantayan talaga yung mga komunidad. Pangalawa, siguro para makatulong ang alyansa para mababa yan employment, yung sustainable livelihood. Meron po yan. Palakihin lang po yan. Meron po pinibigyan yan Department of Social Welfare Development. Mga kabuhayan. Siguro palagay maparamihin pa para marami ang magkakaroon ng mga anak buhay pinagkakita kahit sila lang nandiyan sa bahay na nagiging miyembro sila ng Marites group. Thank you. Meron pa po mga gusto sumagot ng katanungan na yun? If wala na po, let's go to the next question. Thank you, sir. Good afternoon po, Paolo Marcelo po from the Billionaire News Channel. Nabanggit niyo na po kanina in previous press conferences yung push niyo for the National Land Use Act. No? So ano po yung magiging dagdag pa natin if ever na makinig po kayo to further strengthen the passage? At sure po na makipasa itong batas na ito. Anybody wants to answer that question? Yes, Senator Lacson? Doon tungkol sa land use ng para lalong para po mas sure natin na makapasa na siya for the 20th Congress kasi ilang na siya na nasuskola. Siguro reorganization ng mga committees. Ang ilagay natin siguro ng chairman ng committee na mag-sponsor o mag-depend ng mga bills tungkol sa land use. Yun talagang may malasakit sa pagpapaayos ng land use ng mga Pilipino. It has to be a combination kasi yung araw, pinasarami sa Senate yung land use act. Hindi pinasara House. Tapos naman ang dalawang tatlong term, yung House, kasi yung land use act. Sa Senate naman, committee hindi kumilos. So tama yung sabi ni Senator Lacson, importante pagpili ng chairman ng committee na para maasikaso. Both houses, not only in the Senate but also in the House of Representatives. Thank you. Any more thoughts regarding that topic? If none, just one quick follow-up to Senators Lacson and SP Soto. In-endorse po kayong dalawa ng samahan sa industriya ng agrikultura or SINAG. No? So you're part of their Senate state. Siguro what do you want to tell the agriculture sector about your commitments po once you hopefully get back to the Senate po? Isang legislative proposal ko, yung parang in the mode of the Dr. Para sa Bayan na in-sponsor ni Senator Soto, President Soto, yung kabataang magsasaka naman, no? Kung saan
medyo i-level up natin yung technology sa agriculture. Meron naman tayo yung Pilos Baños, yung biotech, for example, may mga equipment na sila doon. Ako I was responsible sa pag-augment ng budget nila for the past, I think, mga 3-4 years yun in a row. No, kaya nakapag-procure sila ng mga equipment. So, pwede tayo magpa-scholar ng mga, kasi tayong grid ng ating mga magsasaka. Ayaw pumasok sa mga subject or mga kurso tungkol sa agriculture kasi nakagasa na natin pag magsasaka mahirap, di ba? So dapat siguro pag-gawin natin yung mindset, pero gawin natin medyo high-tech yung ating pagsasaka. Hindi yung all traditional na may araro, may kalabaw, na pag-iwanan na tayo doon. So sa ibang bansa, lalo sa Europe, pag magsasaka mayaman, sa atin lang yung pag magsasaka associated sa kahirapan. So kailangan natin baguhin natin yung mindset sa pamamagitan siguro ng pinag-aaralan namin ito kung paano magkaroon ng scholarship program para sa sakahan. Priority talaga sa amin yun eh. Sa amin, priority talaga mga magsasaka. Alam nila yun eh. Sa matter of fact, hindi ko pa pinapanganak. The Ninth Congress, hindi ako bumoto sa CAC eh. Ako yung one of the only 5 senators who never voted in favor of the General Agreement on Maritime Trade and the World Trade Organization, WTO. Sapagkat alam ko tatamaan ang magsasaka eh. So, and we were right. Ang dasal ko pa nga doon, sana mali ako eh. Even in my voting speech, I told them that I pray to God that I'm wrong. That ito maapektuhan ng magsasaka dito. I was right. Years after, 10 years after, may mga safeguards at safeguard na sa kaya ngayon, yan, at least kung natin ngayon, administrasyon ngayon, talagang binibigyan ng prioritization ng magsasaka at saka makakaasa sa amin. Sigurado, tulad ng mga proposal namin na bigyan sila ng tamang presyo, ibigay sa kanila yung mga pangangailangan. Yun lang pinupondohan ni Senator Lacson ng biotech. Ang galing ng kanilang mga production of fertilizers. Hindi na kailangan mag-import ng mga fertilizers. Yun yung mga prioritize natin. And we will do that if God permitting we get back to the Senate. Thank you. Thank you. Ako lang yung kay Senate President dito. Kasi pag pumasok tayo sa free trade agreement, tapos naiwan tayo, import tayo ng import. Tapos parang walang target, walang duties. Kasi nga, free trade agreement. So kailangan prepare talaga natin yung mga kababayan natin para makapag-compete sa agrikultura para free trade, nakapag-export din tayo, hindi import ng import. Walang tanong po ang buwis. Thank you so much. Alright, we have time for 2 more questions. Go ahead, ma'am. Good afternoon po, Dan Garcia. Lighter issue lang po. Since Father's Day on Sunday, ano po ang message sa mga nanay at yung mga nagpapakanalay? And second question po, ano po sa in-launch na trabaho para sa bayan ng administrasyon para i-amend yung maternity benefits to para daw po bigyan ng shorter working hours sa mga pamilya ko? Yes, Senator Soto, your mic. Pasagutin muna natin yung nanay ng mga atin. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Mahirap po ang trabaho ng isang nanay lang sa nanay na may kabang trabaho. Dun sa question mo ng shorter working hours, I think that's something that we will have to study. Hindi ako pwede magtrabaho eh. Mas mahaba yung trabaho ng kagaya ko. So, I will have to see the wisdom behind the proposal kung bakit gusto natin na mas malaking work hours, mas maikling work hours ang mga kababaihan. Pero kasi kung mas maliit yung work hours natin, mas maliit din yung sweldo. Yun bang mangyayari? Para lang daw po bigyan ng mas maraming oras for family.
conventional or traditional na alam natin na nanay, hindi na gano'n ngayon eh. Kasi meron na gano'n na tatay. So, ibig ko sabihin, dapat pati yung tatay, meron din siya shorter working hours. So, tingnan muna natin yung proposal. Pero yung kasi mga nanay, ang nanay, isang housewife, hindi nagtatrabaho sa housewife. Para sa akin, yun ang pinakatakilang trabaho sa lahat. Walang oras, 24 hours yun eh. Di ba? Iba yun eh. Kaya sa akin, pwede mo naging mga nanay, mamas mo yun. Yan yung solo parents ako. Maganda. Actually, magandang debatihin yan. Hindi lang pwedeng major yung reaction or yung conclusion. Pero magandang pag-usapan sa floor actually para maging topic for discussion sa deliberation. Thank you. Do we have additional insights regarding that? Okay lang, Happy Mother's Day po sa lahat na wala po tayo lahat dito. Wala po yung mga nanay natin. And thank you po for the sacrifices for 9 months for carrying us home. And then, yung kuya, and then yung taranta, may sakit po yung bata. Thank you, mothers. Pangalawa po, tama po yung mga kasama ko, kailangan hindi mo kasi madali yung kuya eh. Kaya may reklamo din po yung mga solo parents ng mga kalalakihan pagka mga benefits. Siguro tignan lang po natin, pag-aralan ng mabuti, ako sa ngayon lang po ng mga benefits lang po yung mga moms lalo ng maternity care, kailangan nagpagdaan, etc. We have to do that. Thank you so much. And that's about the time we have for our questions. Alright, with that, maraming salamat po, especially sa mga nagtanong. And maraming salamat din po, esteemed senators, for answering all those questions. But bago po tayo paalam, hihingi lang po tayo ng maikling mensahe sa ating bawat kandidato. Beginning with you, Senator Soto. Yeah, papasalamat po kami. Papasalamat din kami sa university na pinayagan kami rito mag-press con. Hindi naman kami nag-schedule nito kanya sa nag-schedule. Pero para linawin, dito lang yung press con, saka dito lang yung may parang merienda. Pero hindi po dito yung rally. Salamat po. Thank you. Anyway, I guess last na po ito na pagkikita-kita natin. Ang susunod po, meeting ni Avance na. Thank God, it's all over with. Few days na lang. Maraming salamat po for coming with us, joining us, out-of-town trips. Maraming salamat po sa patience, etc. Kasi kung mawala mo kayo sa media, hindi po natin mapaparating yung mga plataforma natin, yung mga gusto po namin gawin sa alyansa. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga media, and then yung sa inyong news organization. Maraming salamat po. Second to the last Alyasa Rally, second to the last press con ng Alyasa. Kasi next time, yung last namin sa Mandaluyong, 5 araw na lang, boboto na. So I just hope na properly educated saka informed ng ating mga kababayan mas na nag-sit sila sa Balota. Thank you. Siguro papasalamat na lang ako sa media dahil 90 days tayo naging magkasama.